Once again, good morning, my sisters and brothers. Good morning, Father. We again continue the story of David and King Saul. Ito yung pwede mangyari sa atin. Nagsisimula yung inggit sa maliit na inggit, no? Tapos lumalaki, no? Naging obsession. Parang na-obsess ka. Excuse me. After obsession, it will lead to murder. Imagine how it can lead to murder. As we hear the story of the King Saul, imagine 3,000 para huntingin ng isang tao. Imagine, na-obsess siya, na-obsess. How it is until one day, nung hinahanap niya, I will again tell that beautiful story as what you just heard. Nung hinahantik ni Saul, si David, nagtago siya sa isang kuweba at doon na nagtatago si David, no? At doon nagpahinga doon si Saul. We know, no? Ito na, nilagay niya sa kamay niya yung kapangyarihan para kunin na yung buhay ng na gusto pumatay sa kanya. Pero sabi ni David, sabi niya, naku, ito yung anointed. Talaga naman, si Saul was anointed. He was anointed by God. So he respected and did not kill Saul. Ang ginawa niya, kumuha siya ng kapirasong pinutol na yung kapirasong laylayan sa kanyang damit. No? At nung umalis na si Saul, at nung malayo na siya, pinakita niya sinawag niya si Saul, sabi niya, Saul, tignan mo, I could have killed you. May kinuha akong tela sa iyong kasuotan, pero hindi kita pinatay dahil ikaw ay anointed. Wala akong masamang balak para sa iyo. To show you, wala. At doon na-realize nga ni Saul na hindi nga siya kaaway, siya'y minamahal ni David. Huwag siyang matakot dahil pero kita natin ang nangyari, di ba? Dahil sa inggit, no? Dahil sa inggit, no? Ano ang kailangan para tayo mamulat sa pagkainggit na ito, para tayo makalaya sa inggit na ito? Imagine what damage it does. No? So we ask the good Lord to heal us from this envy, from this jealousy that will lead us to go deeper and deeper and have one miserable life, ungrateful for what we have. Lagi na lang yung ating kapwa ang ating hinahanap, ang ating kinaiinggitan. How we wish bad things to happen. Hindi nga tayo pumapatay, pero sana, sabihin natin, pag may hindi magandang nangyari sa ating kinaiinggitan, sabihin natin, buti nga, no? Parang dahil sa inggit, no? It is murder that is happening in our hearts because of envy. We do not want good things to happen to others because of envy. No, let us have lives that are full of gratitude, full of love, like a child. Wala naman inggit ang mga bata, very pure. As we celebrate most Fridays, the love of Jesus, hayaan natin pagmamahalang umiral at hindi inggit, hindi galit. Hayaan natin ang Panginoon, ang kanyang kamahal-mahalang puso, magpalaya at magpalaganap ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagkakataon na ito para ipaalala, para palayain tayo sa the green eye of the monster of envy. Salamat sa Diyos.